Hi guys, I'm Irish, your Little Miss Pharmacist, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa erectile dysfunction. So ano nga ba ang health condition na ito? Ano yung mga sintomas at ano ang pwede mong gawin kung ikaw ay may ganitong kondisyon? So if interested ka sa topic na ito, keep on watching. Ano nga ba ang erectile dysfunction o ED? Ito ay isang kondisyon kung saan ang isang lalaki ay hirap na patayuin ng kanyang are o hindi niya ito mapanatili na matigas at tayo habang nakikipagtalik. Ibig sabihin kahit na gusto, hindi ito tumitigas o kung tumigas man, nawawala agad bago matapos ang sexual act. Ganitong kondisyon, kadalasan siyang nararanasan ng mga may edad na or yung mga matatanda. However, even yung mga kabataan, yung mga edad 20s to 30s, pwede din silang maka-experience ng ganitong kondisyon. So, hindi lang yan nakaka-affect physically. So, pwede din yan maka-affect sa mental health, emotional. Kasi syempre, nawawala yung confidence mo. So, usually kasi pagka erectile dysfunction, hindi lang yan yung dahil pagod ka or isang beses lang na nangyari. Pero pagka hindi ka talaga nakakaranas ng stable erection ng ilang beses na and lagi siyang nangyayari, so mas maganda na magpa-check up ka na kasi baka may erectile dysfunction ka na or merong mga dahilan or underlying cause, ibang health condition kung bakit nagkakaroon ka ng erectile dysfunction. So ano nga ba yung mga symptoms to watch out for para masabi na posibleng ang isang lalaki ay baka mayroon ng erectile dysfunction? So unang-una, minsan lang tinitigasan. So kahit na gusto makipagtalik, hindi talaga siya tinitigasan. Hindi palagi. Pangalawa, tumitigas man pero saglit lang nawawala agad. Hindi pa natatapos yung sexual act, nawawala na din yung tigas. Pangatlo, kahit na anong subok at kahit anong gusto, wala talagang ereksyon na nangyayari. So tulad nung binanggit ko kanina na hindi porke nangyari siya ng isang beses ay may erectile dysfunction ka na. So pwede din kasi napagod ka, stress, pero kung paulit-ulit na siyang nangyayari, laging ganun yung eksena, so mas magandang magpa-check up po tayo sa doktor para lang malaman natin kung meron ba tayong erectile dysfunction or meron ba tayong ibang health condition. So narito ang ilan sa mga posibleng maging sanhi ng erectile dysfunction. Una, diabetes. So kapag mataas ang blood sugar, naaapektuhan ng blood vessels at nerves na kailangan para sa erection. Ganon din sa hypertension. So nagkakaproblema sa daloy ng dugo. Pwede rin na chronic kidney disease, overweight, or dahil sa labis na katabaan, hormonal imbalance tulad ng pagbaba ng testosterone habang tumatanda ang isang lalaki. Maaari ding dahil sa nerve damage, problema sa reproductive system katulad ng prostate. Pwede rin itong dahil sa stress, anxiety, depression, sa labis na pag-inom ng alak at paninigarilyo. Sa mga batang lalaki katulad ng mga edad 20s to 30s, ang kadalasan talaga ay stress, especially kung laging puyat, pagod, at saka matindi yung pressure sa trabaho. So pwede kasing magkaroon ng problema sa body clock or nagkakaroon ng problema sa hormones na nagkakaroon din ng effect sa sexual function. So narito yung mga ilan sa mga helpful tips na pwede natin gawin kung nakakaranas kayo ng ganitong kondisyon. So unang-una, i-adjust talaga natin yung lifestyle natin. So mas magandang kumain ng mas masustansyang pagkain, mag-exercise, and kung kailangan pong magpa-check up, mas magandang magpa-check up. At lalo na kung kailangan uminom ng gamot, ay uminom tayo ng gamot. Especially kung ang nagkukos ng erectile dysfunction ay diabetes, high blood, so mas magandang inumin natin ng tama ang ating mga maintenance medicine. Pwede din tayo magpa-therapy or counseling kung ang nagkukos ng erectile dysfunction ay depression or anxiety. Kailangan din mapanatili na healthy ang body weight. And dun sa mga may bisyo, mas magandang itigil na po ang paninigarilyo or limitahan or totally stop na ang pag-inom ng alak. So pagdating naman sa mga gamot na iniinom para sa kondisyong ito, yung mga kilalang brand ay si Sildenafil or Viagra, si Tadalafil or si Cialis, at saka si Vardenafil or si Levitra. So itong mga gamot na ito ay kailangan po ng reseta bago kayo makabili. Kaya mas magandang magpa-check up po muna sa doktor. Then usually, depende sa gamot, ang tinatagal ng effect ay 4 to 36 hours. Pero however, posibleng makaranas kayo ng mga side effect katulad ng pagsakit ng ulo, pamumula ng muka, at saka pagkahilo. Okay, so depende po yan dun sa gamot na ititake nyo at syempre depende din dun sa response nyo kung uminom
kayo ng gamot. Meron din naman tayo mga food supplement na tumutulong katulad ng Robust at Robust Extreme. However, tandaan po na pagka food supplement, hindi po talaga ito nakakagamot. So, pwede lang siyang makatulong doon sa problema natin sa erectile dysfunction pero hindi niya po totally nagagamutin. So hopefully nakatulong ang video na ito para mas maintindihan natin yung kondisyon na erectile dysfunction. So tandaan po, wala pong nakakahiya sa kondisyon na ito. So mas magandang magpa-check up kasi may gamot po para dito. So kung nagustuhan mo ang video na to, please don't forget to like and subscribe at i-share. At kung may comment ka naman or tanong, so pwede nyo pong i-type sa comment section natin para masagot natin yan. Salamat po!